sa pagpapatuloy ng kwento. May nais akong itulog sa inyo. Si Amihan ay dumulog kay Embre tungkol sa mga nangyayari sa Encantadia. Dininig naman siya ni Embre at nakipag-usap sa kanya ng personal. Mahal na Emre, nagmamakaawa ko sa inyo. Nagmamakaawa si Amihan na tulungan ng batalang si Embre ang kanyang mga kapatid sa Encantadia. Wika naman ni Embre ay ang mga nangyayari sa kasalukuyan ay nakatadhana. Sagot naman ni Amihan ay walang ginawang masama ang kanyang mga kapatid. At anong dahilan kung bakit ipinadala si Danaya at kanyang pamilya sa mundo ng mga tao? Wika ni Embre ay nakatadhana ang mga nangyayari kasabay na ang pagsakop ni Mitena. Lubhang naguluhan si Amihan at napatanong sa bathalang Embre kung may nagawa ba silang kasalanan. Wika ng Embre, tulad ng may mga buhay sa mundo ang dapat mangyayari, ay siyang dapat mangyayari, walang akong magagawa sa bagay na yan. At nagbanta pa ang Embre na may manaparating pang pagsubok, pasakit at panaghoy. Napatanom si Amihan kung sakaling magiging matagumpay ba ang pansakop ni Mitena, ay magagapi ba ito ng kanyang mga kapatid at ang nakatakdang tagapagligtas na kanyang hadiah. Wika ng Embre ay hindi ko masasabi ang mangyayari, pero tandaan mo, laging nagwawagi ang kabutihan. Magtiwala ka lang sa iyong mga kapatid at hadiah. Matapos ang konbersasyon ni Amihan at Embre, ay si Gaya naman ang gustong makausap ang bathala. Paulit-ulit niyang tinatawag si Embre. Emre, naririnig mo ba ako? Biglang may lumitaw na napakaliwanag na bagay. Ito ay lubhang nakakasilaw at nakakasakit ng paningin. Batid ko ang iyong mga hinanakit at sama ng loob, Gaya. Biglang lumitaw ang batalang si Embre. At napaluhod agad ang paslit na si Gaya upang dumaing at magbigay respeto sa batala. Wika ng bathala. Sabihin mo ang mga gusto mong idulog sa akin. Tumulog ang paslit na may halong galit. Bakit mo ko hinayaang mapaslang? Nasaksihan ni Amihan ang usapan nila at nahabag sa paslit. Wika pa ng paslit ay naging masunurin siya sa kanyang mga magulang. Nakiusap siya kung pwede niyang matulungan ang kanyang ina at kapatid. Gusto niyang mabuhay muli. Gaya, wala ka ng ganap sa tadhana ng mga nabubuhay pa. Lubhang nahabag si Amihan sa kanyang hadiah, ngunit determinado ang paslit na mabuhay muli. Nalipat ang eksena kay Ibrahim na nagpipighati sa kanyang buhay. Lubos siyang nangungulila sa kanyang asawa at mga anak. Wika niya, ano pang silbi ng buhay ko kung ganitong mag-isa lang ako? Nabuhay ako sa mundong ito na puno ng kasinungalingan. Di ko na ipaglaban ang pagmamahalan namin ni Alena. Ang aking mga anak naman at asawa ay wala na. Mahabaging Embre, ano pang silbi ng buhay ko? Mabuti pang kunin mo na din ako. Nabuhay akong matagal sa kadiliman. Napakahirap mabuhay ng nangungulila. Sa tingin ko ay handa na akong mamaalam sa mundong ito. Hintayin niyo ako, magkakasama na tayo sa kabilang buhay. Amihan, handa na. At sa di inaasahan ay nabawian ng buhay si Ibrahim, nakaupong malamig na bangkay na lang siya sa trono.